Continuation of Damian side. How are you feeling? Are you okay now? Alalang tanong niya rito. Di niya kasi mapigilang i-text ito at papuntahin sa opisina niya. Tumango ito at kita sa mata nito ang pag-iwas. Kung tutuusin, maging siya hindi din alam anong magiging reaksyon. About what happened. Pero mabilis itong pinutol ang sinasabi niya. Huwag mo nang isipin yon, I don't mind. That's perfectly fine with me. Isa pa, kasalanan ko rin naman yun eh. Hindi ako maghahabol kung yun ang iniisip mo. Sa panahon ngayon, hindi na isyang virginity na isang babae. What is she saying? Pero imbes magalit, tumango lang siya rito. That's good to hear. You may go. Seryosong sabi niya at mabilis itong lumabas. Baliwala lang ba para ditong virginity nito? Mahinang usal niya. Bigla siyang nainis. So kung hindi siya nito nailigtas kay Miguel, malamang pinagpasasaan na rin ng hayop na lalaking yon ang katawan ni Jane. Parang di niya nagustuhan ng ganong ideya. He will not let any man touch her. Pero pagkatapos ng team building, tinotoo nga nito ang pagre-resign. Wala siyang nagawa. Knowing Jane, gagawin nito lahat ng maisipan. Kaya na mga sumunod na araw, mainit lagi ang ulo niya. He hate to admit it, but he missed the girl so much. Lalo pang nadagdagan ang inis niya ng halos isang buwan niya itong hindi nakikita. From Natasha. See me at the parking area of your restaurant? Halos alas 7 na yon ng gabi na makareceive ng text message mula dito. Agad siyang lumabas at nang makitang kotse nito, pumasok siya. How are you? Seryosong tanong ni Natasha sa kanya. I'm good. Babe, are we still good? Malungkot na dugtong ni Natasha sa tanong nito sa kanya. Of course. Why are you asking me that question? Pero hindi yun ang nakikita ko, Damian. Do you still love me, babe? At tinawakan itong isang kamay niya. Bakit nga ba gantong nararamdaman niya? Hindi tulad ng dati. Hindi na siya masaya kapag nakikita si Natasha. All he wants to see is Jane. Why can't you answer me, Damian? Bahagyang lumakas ang boses nito. Natasha, please. Please what? Answer me. Still, do you love me? Umiiyak nang sabi nito. Natasha, yes, I still love you. Seryosong sabi niya. Gusto niyang may balik ang dati. Susubukan niya na ibalik ang pagmamahal para dito. Sa tingin niya, naguguluhan lamang siya. Nasanay lang siguro siya sa kakulitan ni Jane. I love you too so much, babe. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Yakap ni Natasha sa kanya. Kahit kayakap niya ito, mukha pa rin ni Jane na nakikita niya. But he needs to remove his feelings towards Jane, kung ano man yon, because Natasha is the right girl for him. Babe, I just want to say that I need to go to Thailand for 3 days. Gusto ko sanang sumama ka pa. You know that I can't, right? Mabilis na sagot ni Damian. Matagal siya nitong tinitigan bago tumango. Okay, I understand. Saturday night, nag-away na naman sila ni Natasha. Ginigiit nitong sumama siya rito sa Thailand. Agad siyang nagpunta sa bar ni Ralph. Pagpasok pa lang sa may entrance, kita niya na ang grupo ni na Jane. He feels really excited nang muling makita ito. Good evening, sir. Long time no see. Miss Jane is here. Ngiti nito sa kanya na agad din nilang tinanguan. Ganon kabulgar si Jane sa nararamdaman nito para sa kanya. Kahit sa bartender ng bar, alam na alam ang pagkagusto sa kanya ng babae. Nakakatatlong shot na siya nang maramdamang tumabi ito sa upuang kinauupuan niya. Ilang beses siya nitong sinubukan kausapin pero di niya to pinapansin. Don't follow me dahil baka hindi na talaga ako makapagtimpi. Pero nagpumilit pa rin tong sumunod sa kanya hanggang sa condo unit niya. But then again, hindi niya pa rin to pinapansin. Nang mainis ito, kinuha mula sa kanya ang iniinom niyang beer. Sumampa sa may kandungan niya at mabilis sinubad ang dress at bra na suot. Ramdam niya ang pagkabuhay ng pagkalalaki niya at alam niya naramdaman din ito ni Jane. Am I not beautiful, Damian? Tanong nito sa kanya. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong halikan. Bumaba pa sa may leeg niya at pilit tinatanggal ang t-shirt na suot niya pero mabilis na itong inilayo. What are you doing, Jane? Bakit ba nagpapakababa ka ng ganyan? Mapait itong napatingin sa kanya, ngumiti ng pilit, pinipilit magpakatatag. I'm sorry.
Nakalimutan ko nga pala, you will never ever like me. I'm cheap and desperate. Nakalimutan ko nga palang magtira para sa sarili ko. Don't worry, Damian. Huli na to. At hindi na ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Makakaasa kang tutuparin ko na ang salita ko sa pagkakataong to. At isa-isang pinupulot ang mga damit na hinubad nito. Pero bago nito makuha ang huling saplot, mabilis na itong hinaklit at hiniga sa may sofa, kinubabawan. You want this, right? Maalam niyang tanong dito. Hindi niya na kayang pigilan pa ang sarili. He will claim her until he is satisfied. Pinagsawa niya nga ang sarili sa buong katawan nito. Pagkatapos, binuhat niya ito papunta sa may kwarto. Matapos niyang pagbigyan ng sarili, ay binuhos niya ang buong atensyon niya kay Natasha. Kaya nang malapit niya nang maabot ang kasukdulan, sinadya niyang tawagin ang pangalan ni Natasha. I love you, Natasha. Alam niya na saktan to, pero kailangan niya itong gawin. He decided to choose Natasha over Jane. Mind over heart. Itinatak kasi niya sa sariling si Natasha lang ang babaeng nararapat sa kanya. Nang humiga sa may tabi nito, rinig niya ang mahinang pag-iyak pero hindi niya to inalo. Sa sobrang pagod, nakatulog na rin silang dalawa. Nagising na lang siya sa sunod-sunod na doorbell. Mabilis muna siyang nagsuot ng boxer shorts at puting sando at binuksan ang pintuan. Natasha, I thought you are in Thailand. Takang tanong niya. Surprise! I got home. I miss you, babe. At mabilis tong yumakap sa kanya, hinalikan siya sa may labi. Pagkatapos mabilis pumasok sa loob ng kondo. Na makitang papunta to sa direksyon ng kwarto niya, mabilis na tong pinigilan. Wait up, babe. Why? Takang tanong nito. Tara, let's take a walk. Parang gusto kong maglakad-lakad muna. No, I want to rest. May jetlag pa kasi ako eh. Babe, tinitigan lang siya nito at napababa ng tingin sa likuran niya. Halos manlaki ang mata nito nang lingunin ang tinitingnan nito. Kitang-kita niya ang nagkalat na mga damit na Jane sa may couch. Sino yung babae mo, ha? Come on, tell me. Nandito ba siya sa loob ng kwarto, ha? Natigil ang pagtatalo nila nang bigla. Bumukas ang pinto ng kwarto niya at lumabas si Jane. Nakatakip lang ng kumot sa hubad na katawan nito. So, she's the reason kung bakit di mo ako sinundan sa Thailand at kung bakit ayaw mo akong papasukin sa kwarto mo? At mabilis siya nitong sinampal. Huli na nang malaman niyang sasampalin din ito si Jane. I didn't know that you are a slut. Sigaw nito at akmang sasabunutan ito nang mabilis niya itong inawat. Pagkatapos lumabas na rin to sa kondo niya. Are you happy now? Sigaw niya kay Jane. Kitang-kita niya ang takot sa mata nito. Mabilis niyang hinabol si Natasha, iniwan si Jane sa kondo niya. Natasha, please listen. Nang maabutan niya to sa parking area. But again, mabilis siya nitong sinampal. Damian, bakit si Jane pa? Sigaw nito. Natasha, please listen to me, okay? I'm sorry. Sorry for what? For betraying me? Niloko mo ko, Damian. Umiiyak nang sabi nito at pilit tinatanggal ang hawak niya rito. No, Natasha. I did not mean to do that pero hindi ko na kaya. Mariing sabi niya rito. Tama ng pagpapanggap niya. Kahit anong pilit niya, si Jane na talaga. Si Jane ang laman ng puso't isip niya. Agad tong natigilan, tila hinihintay ang sasabihin niya. I did not mean to fall out of love with you, Natasha. Believe me, I tried to suppress my feelings but I can't. Gusto kong itatak sa puso't utak ko that you are the right girl for me. You have all the good characteristics that I'm looking for in a girl, but in the end, I fell in love with an immature, irresponsible, and a spoiled brat woman. I'm sorry, Natasha. At dahan-dahan siyang lumuhod dito, hawak ang dalawang kamay nito pagkatapos tumingala dito. Umiiyak na umiling naman si Natasha sa kanya. No, Damian, please. I am begging for your forgiveness, Natasha. Please set me free. I want to follow my heart this time. At iniyo ko ang ulo sa mga palad nito. No, Damian, please. Hindi ko kaya. I can't live without you and you know that? Hagulhol na sigaw nito. You said that you want to spend the rest of your life with me. Yes, but it doesn't hold the future, Natasha. Please set me free. I'm sorry for the heartache I'm giving you right now. Nakikiusap na sabi niya. He feels sorry for her pero ayaw niya nang ipagsawalang bahala ang damdamin niya. Masyado niya nang nasasaktan si Jane. Kaya pala lately, damdam kong nag-iba ka na. You're not like the old Damian that I know. Galit na sabi nito at hinila ang kamay nitong hawak-hawak niya. But I'm sorry. I will not give you the blessing that you want. You are mine forever, Damian.
at mabilis na tong naglakad paalis. Naiwan siyang tulala habang nakaluhod. Nang makahuma, mabilis siyang tumayo at bumalik sa kondo niya para balikan si Jane pero wala nang dalaga. Nangihinang napaupo siya sa couch na naroon, napahilamos sa mukha. He will give her time. Papalipasin niya muna ang lahat. Ginugol niya ang 3 araw sa pagpapatakbo ng restaurant. Tomorrow, he will admit his feelings towards Jane. Pero naka-receive siya ng di inaasahang tawag mula kay Donna, Natasha's best friend. Nagtangka raw itong magpakamatay. Mabilis na tong pinuntahan sa ospital sa sinabi nito. Pagdating doon, kitang-kita niya ang namumutlang itsura ni Natasha. Pero nang makita siya nito, mabilis itong umiti ng dahan-dahan. Damian! Agad siyang lumapit dito. What happened? Why did you do this? Naaawang tanong niya rito. You're here, Damian. Please don't leave me again. I'm begging you. Sigaw niya. Natasha, please. We already talked about this, right? No, please. I am the first. Una kang naging akin, Damian. Agad naman niyang hinawakan ng isang kamay nito. 3 araw nang nakakalipas pero ang laki ng ipinayat nito. Natasha, listen to me. If you really love me, you will set free all of your feelings for me. Nagpapakatotoo lang ako sa'yo. Ayokong dumating yung araw na pagsisihan kong hindi ko hinabol yung babaeng totoong mahal ko. And I'm so sorry kung nasasaktan ka ngayon, Natasha. But believe me, hindi ko rin to ginusto. At mariing pinisil ang palad nito. Kita niya ang pag-agos ng mga luha nito. Kapag iniwan mo ko, hindi ko titigilan si Jane, I swear. Hindi ko siya titigilan at hindi rin kayo magiging masaya. Mariing sabi nito sa kanya. Dahan-dahan naman niyang tinanggal ang pagkakahawak niya sa palad nito. Go on. Kung yun ang makakapagpagaan sa loob mo, you want revenge? Go. I will not stop you dahil alam kong nasaktan kita. But I want you to know that whatever you do, I will always protect my Jane. At mabilis na siyang lumabas sa kwarto ng ospital na yon. After what happened between him and Natasha, wala na siyang narinig mula sa babae na pinagpapasalamat niya. Pero sa totoo lang, naaawa din siya sa babae. He knows that this is all his fault. Hindi man niya sinasadya pero nasaktan niya ito. Pinilit man niyang labanan ang nararamdaman at itinulak palayo si Jane pero hindi niya na napigilan. Hulog na siya sa babaeng dati kinamumuhian niya lang. Wala na siyang pakialam kung paikutin man siya nito sa mga palad nito. Iho, would you mind kung iatid mo ako sa bahay ni na Jane? Naka-off kasi yung driver natin. Biglang sabi ng mommy niya sa kanya. Nandun kasi siya ngayon sa bahay ng parents niya. Bigla siyang natigilan sa sinabi ng mommy niya. How he missed her so much. Agad naman siyang tumango. Ilang minuto pa nakarating na rin sila sa mansyon ni na Jane. Dahil kilala na sila ng katulong ng mga ito, ay agad silang nakapasok. Nasa may pintuan pa lang sila, dinig na nila na parang may nagtatalo sa loob. Akmang sasampalin na sa Jane ng daddy nito nang pigilan to ng mommy niya. Julio, maawa ka. Buntis ang anak mo? Agad silang natigilan ng mommy niya sa narinig. Sabihin mo, sinong ama niyang pinagbubuntis mo? Galit na tanong ng daddy nito. Doon naman sila biglang napansin ni Jane. Sumunod naman ang tingin ng mga magulang nito sa kanila. Are you pregnant? Gulat na tanong niya rito. Tinitigan lang siya nito at hindi pinansin. Aakit na sana to ng hagdan nang biglang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya. I'm the father of that child. Seryosong sabi niya. Alam niya, gulat na gulat ang lahat sa revelasyon niya. Kita niya rin ang nag-aalalang mukha ng mommy niya dahil sa sinabi ng daddy ni Jane. You need to marry my daughter, or else I will file a rape case. Desidido ang sabi ng daddy ni Jane. Kumpare, hindi ba parang pinipilit mo naman? Biglang sabi ng mommy niya na pinutol naman agad ng daddy nito. What are you saying? Pinipilit? Babae ang anak ko. Kami ang dehado dito. Bigla na itong nagtaas ng boses. Daddy, ayoko pong magpakasal. Biglang sagot ni Jane na ikinagulat niya ni hindi siya nito makuhang tingnan. Tonta? Matapos mo magpabuntis, ayaw mong magpakasal? Hindi kita pinalaki para lang maging isang disgrasyada. Sigaw ng daddy nito kay Jane. Mabilis siyang tumayo. Don't worry, I will marry her. Seryosong sabi niya na ikinagulat ng dalaga. Isang linggo, bago ang kasal nila ni Jane, bigla na naman siyang tinawagan ni Donna. You must see Natasha. She needs you. Dinig niya ang pag-aalala sa boses nito. What happened to her? Kunot noong tanong niya.
See for yourself? Seryosong sagot nito at ibinaba na ang tawag. Dahil may pinagsamahan din naman sila ng babae at wala naman tong pangit na ipinakita sa kanya, mabilis na tong pinuntahan sa may kondo nito. Nang dumating siya roon, pinapakain ito ni Donna. Gulat na gulat siya sa nasaksihan. What happened to her? Bakit sobrang payat na ng mukha at katawan nito? Nang mapatingin to sa kanya, bigla itong napangiti. Babe, you're here! Tara, let's eat! Agad namang napakunot ang noon niya, lalo na nang paupuin siya nito sa may dining. Babe, how was your restaurant? I miss you. Teka lang nga, ayusin ko lang pala yung higaan natin. At nakangiti itong tumayo at mabilis na umalis, papasok sa kwarto nito habang tumatalon-talon. Nagtataka siyang napatingin kay Donna. What happened to her? She's facing depression right now, Damian. Seryosong sabi ni Donna. What? Gulat na tanong niya. You heard me right. Walang may alam ng sitwasyon niya kung di ako lang. Ang alam ng buong pamilya nito nasa Thailand si Natasha. Damian, tanging pangalan mo lang ang laging binabanggit niya. Ikaw lang makapagpapagaling sa kanya? Seryosong sabi ni Donna sa kanya. Nanghihina naman siyang napahilamos sa mukha. Damn, what's happening? Bakit nangyayari ang lahat ng to? Nang lumabas si Natasha sa may kwarto, agad siya nitong hinila. Let's go, babe. Come here. Inayos ko na yung tulugan natin. Ngiting sabi nito at tinihila siya sa may isang braso. Wala sa sariling napasunod siya rito habang nakatitig sa babae. What did I do to her? Natasha, why? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasan ito na masayang nakangiti. Kung kailan handa na siya na aminin ang lahat kay Jane. Wala ba talaga silang pag-asang dalawa ni Jane? Inihiga siya nito sa may kama at tumabi ito sa kanya. Agad nitong iniuna ng ulo sa may dibdib niya, kinuhang isang kamay para umakbay dito. Huwag mo na ako ulit iiwan ha, Damian. I promise magiging good na ako. Ngiti nito habang nakatingala. Para itong naging musmos, base na rin sa pagsasalita nito. Marahan siyang tumango. Yes, just sleep, okay? At hinimasimas ang buhok nito. Ilang sandali pa narinig niya ang mahina nitong hilik. Dahan-dahan siyang umalis mula sa pagkakahiga. Kailangan makapag-isip siya ng maayos. Kailangan muna maayos niya ang lahat sa kanila ni Natasha bago siya magtapat kay Jane. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganon ang babae. Pagkatapos lamang ng isang linggo, naganap ang isang simpleng civil wedding nila ni Jane. Dahil naguguluhan pa ang isip sa dapat niyang gawin at maramdaman, hindi niya to pinapansin at madalas nasusungitan. Pero kapag nakikita niya tong kasama si Brian, halos magwala siya sa galit at inis. Lalo na nung minsang mag-away sila at makitulog pa ito sa bahay ni Brian. Halos hindi siya makatulog ng gabing yon, kaya inamagahan, dali-dali niya itong pinuntahan. Naging parang aso't pusa ang pagsasama nila ni Jane. Kung kailan nagiging maayos sa sana ang relasyon nilang dalawa, tsaka naman lalong lumala ang kondisyon ni Natasha. Palagi itong nagwawala kapag hindi siya nakikita. Hanggang sa tuluyan ng malaman ni Jane ang lahat at magpa siya itong makipaghiwalay sa kanya. Bigla niyang naisip na sobra-sobrang kalungkutan at paghihirap na ang naipadama niya kay Jane. Kaya nang makipaghiwalay ito sa kanya, pumayag siya kahit masakit to sa loob niya. Nang humakbang ito papalabas ng kondo niya, gustong-gusto niya na itong habulin pero natatakot siya. Natakot siya na baka mas lalo niya pa itong masasaktan. Nang araw na umuwi siya sa bahay nila, katakot-takot na sermon ang narinig niya sa daddy niya. Pero nang magpaliwanag sa mga ito, unti-unti na rin itong naintindihan ng lahat. Mag-iisang buwan na magsimula nang umalis siya sa kondo ni Damian at aaminin niya, may mga araw na hinahanap-hanap pa rin niya ito kahit ni minsan wala itong pinakitang kabutihan sa kanya. Teka, meron naman pala kahit papano. Naranasan niya ang saglit na pagmamahal ng lalaki kahit di niya alam kung totoo nga ba yon o hindi. Hindi nga niya maintindihan kung ano ang nagustuhan niya sa binata at nahuhumaling siya rito ng husto. Maglilimang buwan na rin ang tiyan niya ngayon. How are you, Jane? Seryosong tanong sa kanya ni Brian nang dalawin siya nito sa bahay nila. Here, fixing my broken heart. Mabait ng ngiti niya rito. I know you can make it. You are a strong person, Jane. Ngiti nito sa kanya. You think so? Sa bagay, sa tagal ba naman ng paghahabol ko kay Damian, wala na sigurong makakabreak ng record ko sa pagiging isang dakilang martir. Ngiti niya rito. What's important is you gave your very best.
Minahal ka man niya o hindi, at least you did everything. Hindi ko nga alam kung bato ba ang puso ni Damian o nagbubulag-bulagan lang ito kasi, Jane, hindi ka mahirap mahalin. You're fun to be with. You're beautiful and smart. Tanga lang hindi magkakagusto sa'yo. Agad naman itong binalon ng mahina sa may isang braso. Ikaw ha, binubola mo na lang ako para gumanang loob ko eh. Biro niya rito habang nakangiti. Halata ba? Ganting biro din ito. But Bryce, seriously, I wanna say thank you to you. Thank you because you're here for me since day one. Hindi ka nagtanim ng tampo o galit sa akin kahit noon pa, kahit iniwan kita sa ere. Ngiti niya rito. Jane? At hinawakan ng isang palad niya. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, I'm always here for you. Kaya sana wag ka nang umalis. Malungkot ng ngiti nito. Nakapag-desisyon na ako, Bri. I am not just doing this for myself, but I'm also doing this for my baby. Kung makakapagsalita lang siguro ang anak ko sa loob ng tiyan ko, siguradong sasabihin din niya, stress na siya sa akin. Ngiti niya. I understand. Mag-iingat ka doon, ha? Wag na wag mong pababayaan ang sarili mo dahil walang magtatanggol sa'yo doon. Biro nito sa kanya. Wala namang mananakit sa akin doon kasi iiwan ko siya dito sa Pinas. Ngiti niya. At isa pa, ilang buwan lang naman akong mawawala, no? Babalik din ako kaagad. Di ko naman ipagkakait ang anak ko sa ama niya kahit pagano ko nitong sinaktan. Kaya ikaw, mag-ipon ka ng marami kasi pagbalik ko, kailangan malaki ang pakimkim mo sa anak mo. Mahabang sabi niya na ikinatawa lang ni Brian. Anak, okay na bang mga gamit mo? Tanong sa kanya ng mommy niya. Opo, Mi. Ngiti niya rito. Halika na, ihahatid ka na namin ng daddy mo sa may airport. At kinuha nito ang ilang mga bags niya. Nagpasya siyang magbakasyon muna sa tita niya sa may Australia, kapatid ng mommy niya. Nasa labas na sila nang biglang makita ang isang pamilyar na sasakyan. Damian? Nang bumaba ito, lalong nanlaki ang mga mata niya. Anong ginagawa nito dito? Anak! Tawag sa kanya ng mommy niya nang makita nito si Damian. It's okay, Mi. Susunod na po ako sa kotse, mag-uusap lang po kami. Baling niya sa mommy niya. Alanganin naman tong tumango at iniwanan na sila. Where are you going? Takang tanong nito nang ganap na makaalis ang mommy niya. Magbabakasyon muna ako. Seryosong sagot niya. Why? I mean, ilalayo mo sa akin ang anak ko? Agad siyang umiling. Hindi. Nangako ko sa'yo, hindi ba? Nabibigyan kita ng pantay na karapatan. Hindi ko ipagkakait sa iyong anak natin. You don't need to do this. Gusto ko pa rin masubaybayan ang paglaki ng tiyan mo, ang panganganak mo. Please, Jane, huwag ka nang umalis. Titig nito sa mga mata niya. Agad siyang nagulat sa mga sinabi nito. Bakit siya nito pinipigilang umalis? Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko? Ngiti niya rito. Agad itong lumapit sa kanya at kinuha ang isang kamay niya na ikinabigla niya. Let's fix our marriage para sa magiging anak natin. Titig nito sa kanya. Lasing ba to? Ba't parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Matagal din niya tong tinitigan bago umiling. Ayaw mo ba na isang buo at kompletong pamilya para sa anak natin? It's been so long. Kilala na natin ang isa't isa at alam ko na November 12, 1993, Year of the Rooster. Zodiac sign is Scorpio, 27 years old. Favorite color is white and favorite food is chicken caldereta. Seryosong sabi niya rito. Agad tong napakunot noo habang seryosong nakatingin sa kanya. I know everything about you, Damian. Kung masasagot mo rin lahat ng tungkol sa akin, hindi na ako aalis. Mariing titig niya rito. See? Kilala mo lang ang pangalan ko, but you did not even know any single thing about me. Dahil ni minsan hindi mo man lang ako ginustong kilalanin. Hindi mo ako kailanman hinayaang makapasok dyan sa buhay mo. Mabait ang ngiti niya rito. Huwag mo na lang pilitin ang sarili mong ayusin ang marriage natin kung ikaw mismo hindi ako kayang tanggapin. At dahan-dahang hinugot ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Anak, baka malate ka na sa flight mo. Biglang sabi ng mommy niya na bumaba na ng kotse. It's time, Damian. Ingatan mong sarili mo. Huwag kang mag-alala sa muling pagbabalik ko. Ibang Jane ang makikita mo. Mapait ng ngiti niya rito at mabilis nang pumasok sa loob ng sasakyan. Nang umandar ang sasakyan ay ang mabilis ding pagtulon ng mga luha niya. Di na rin niya to pinagkaabalahan pang lingunin dahil baka bigla na lang magbago ang isip niya. Goodbye for now, Damian. It's time for me to love myself more.